mga kalibot, naglilibot pala kami ng ating bansa gamit ang aming jeep na ginawang bahay. At we've been living on the road full-time for 177 days at the time of posting this. Tara at samahan niyo akong silipin ang buhay namin kapag walang gala. Hi! Good morning mga kalibot! It's me again, Alpha, and for today ay mag-share na naman ako sa inyo ng mga bagay na hindi nyo nakikita sa aming journey. Yung ginagawa namin kapag hindi kami nag-adventure, nag-explore, nagagala, at hindi kami bumabiyahe. 1 to 2 days na exploration, travel, adventure. A minimum of 7 days kami nag-i-stay sa isang lugar para mag-work. Sa ate, siyempre, over OT lagi yan. Madaling araw lagi nagtrabaho. Kaya gising sa gabi, tulog sa umaga. Yun yung ginagawa ni ate. Mag-homeschool. Si Mami ang kanyang teacher. Doon na yun natin kukunin yung ibang. So, papasok na yun. Kada may magpapagawa, papasok sa kaban ng Pilipinas. And at the same time, mag-edit ng mga vlogs. Nag-edit. Dito yung kwarto. Tapos magdadrive kami dahil sa susunod na city lang kami pupunta. Usually, it only takes 30 minutes and ang pinakamahaba na drive na namin siguro ay 1.5 hour or 2 hours. Yun na yung pinakamatagal. Kasi hinto na naman kami ng 7 days bago kami umandar. Kung akala nyo is napapagod si Kuya Ed sa pagdadrive, napapagod po siyang maghintay. Bihira yung 2 hours na magdadrive. Yun ay kapag wala pang sure na pupuntahan. Tapos, dun sa destination na yun, as I said, hihinto na naman kami ng sobrang tagal. Kung makikita nyo, ini-empty namin yung aming jeep. This is a sofa. Isang mahabang sofa, pero nagiging dalawang single-seater yan. Tapos dito, table. So, makita nyo madumi. Ito yung bago nating sahig. Ito yung lumang sahig. Hindi ko siya pinalitan mga kalibot. So, madumi na siya masyado. Ang goal kasi natin ngayon ay mag-disinfect. And at the same time, tayo po ay magliliha at magpipintura. Sana umabot sa isang araw lahat. So, makita nyo makalat. Kasi, in-empty kasi namin lahat. Ayan, wala na yung mga damit. Ito. Yan, ang kalat, di ba? Kasi nag-empty kami ng ayan, mga drawer. Magdi-disinfect and general cleaning kami. Sunrocks, pausok, no? Yan natin gagawin. And magba-vacuum, magliliha, magpe-paint. So, ayan lang naman. New version ng Bahay Jeep. Kaya namin to gagawin mga kalibot dahil tatawid na tayo ng Samar this week. So either bukas or sa makalawa is tatawid na kami ng Visayas. And gusto ko, bago kami mag-start ng Visayas is nakapag-disinfect and nakapag-general cleaning na kami dito sa ating bahay. Para naman fresh na fresh ulit ang ating bahay. So kung makita nyo po sa post ako kasi nga kanina pa kami nagtatanggal ng mga gamit. Ngayon pa lang mangyayari yung sinasabi kong magdi-disinfect. Dahil dyan, bukas na lang. Joke la! Mga joker po kasi nasa bahay jeep eh. Kaya ganito. Ano pala, comedy pala yung genre. Yan yung ginawa ni Bia. Good. Si Bia talaga yan. Oh, Bia! Nag-time travel ka?
Anong taon na ba ngayon? 20 ano na ba ngayon? Ha? 2073 na? 70 plus years old ka na? Eh di, 170 ka na. Ang OA mo, 100 plus mapagitan ng age natin. Tingnan nyo ang itsura ng mga pa namin. Kamay namin. Ang ganda. Balikat namin. Buhok namin. Bia, parang ano? Wait lang, Bia, napupuwi. Napupuwi ako. Hindi ako makadinat, Bia. Kailangan ko ng sunglasses. Yung ano sa buhok mo, napupunta sa mukha ko. So, mga kalibot. Napupuwing ako kay Bia. Still ko yung buhok niya, oh. Tara, let's go. Napupuwing talaga. Sige lang. Ito sa'yo ko lang yung laban ko. Phosphorescence, vivid in reborn. Merienda daw. Sabi ni ate, sunlock. Thank you po. Sorry po, madami ka nga ito. Ito yung merienda ni Bia. Joke lang. Ito pala. Kay Bia. Sprite. Ito sa akin, lemon square. Tapos kay Bia. Billion signals move. Call and answer. Dozen pairs of 2 by 2. Slowly we take on phosphorescence, vivid in reborn. Phosphorescence. Kaya nga. Baka sa vacuum. So mga kalibot, umulan. Binilad ko pa yung mga kutsyon tsaka ano. Naulan ng tuloy. The trees they are singing. Sila daddy naman. Dito yung mga gamit namin. Nag-edit. Dito yung part na Ito naman si Chris. Luto ko, Ed. Tignan natin. Wow! Ang sarap makalibot. Umuulan po eh. Pinapakain mo kasi sila lagi eh. May bago silang tatay oh. Ito talaga si Bio. Lagi may bebe time. Sana all may bebe time. Yung nililinis ni BMA. Ayan ang ating pingganan. Meron ditong pull out basket ba tawag doon? Tatawanan ako oh. Meron tayong pull out basket. Tapos nandiyan na yung mga pinggan natin. So tinanggal muna namin para ma-disinfect natin. Dito naman sa kabilang side, ito naman ay ang dinadaluyan ng tubig natin pababa. So sa baba, nilalagyan namin ng storage dyan, like timba, para yung gray water nasasala. So kung makikita nyo may mga kalawang siya kasi dito yung lagayan ng LPG. So dalawa yung kasya na gasol dyan. Tapos yung elbow na orange na yun,
wala lang yun. Kalat lang yun. Kaya hindi na namin siya pininturahan kasi yun lang din naman yung ilalagay namin sa ilalim. Lilipat ko yung electric fan ng ganyang side. Hindi namin to grinder. Siguro lilihain na lang namin to pag magpipintura na. So, ganyan na siya. Kurtina kami noon, pero nung nagpa-upholster kami ng sala at saka ito, ng ceiling, hindi na siya ulit nabalik. So, ang plano is magpapabare na kami. But for now, sasara namin yung bintana, tapos naglalagay kami ng car cover. Tama ba? Yung ba tawag? Tapos, ito na yung sa ating lagayan ng mga condiments. Ito yung sa pingganan natin. Bago na po ng bahay, Jeep. May ano na? Ganda ng art ni Bia, oh. Ito yung ating sofa. Nakabit na ulit ni Bia. O, diba? Nalagay na ulit ni Bia. Naglilinis na lang siya ng fan. Tapos, to be continued na yung ating gawain bukas. Yung CR natin, akala nyo madumi siya, pero ang totoo, natanggal lang yung kanyang pintura. Semento talaga siya. Wala yung aming inodoro dyan dahil nandun nilagay namin sa parang kubo na tinutuluyan namin ngayon. Yung pinakita ko sa inyo kanina. Para doon na lang mag-CR habang kami ay naglilinis dito. So, ayan. Makalat pa rin, pero we're getting there. Ito yung ating kwarto. Ayan. And then, dito naman yung ating kusina. Hindi pa kami tapos. Ganda ng art ni Bio, mga kalibot. Maganda to ate. Yan ang pinakamagandang art. So ngayon, maliligo muna ako and then mag-work. Good morning mga kalibot. When I wake up this morning, share ko lang ha, si Bia, since taga Bakakay lang siya. Pero that's 3 hours away from here, the true commute. Nakiusap siya na umuwi sa kanila. Since mataas yung chance na hindi kami makauwi ng Pasko or Bagong Taon sa Luzon. Possible either Visayas or Mindanao pa lang kami nun. So in short, wala akong katuwa sa pagmamanage ng ating tahanan. Kaya, pagising ko, yung tinulugan nila, naligpit naman nila, pero of course, yung sala hindi. Nako, ayan. Hindi, so ganyan siya, magulo siya. Nanood si Tico kagabi. Gusto tayo maglinis. Ngayon, maghahanda naman tayo ng pagkain ng ating crew. So, ito yung hinanda ko for our lunch. Andito po pala tayo sa parang bakanteng paupahan ni Sir Vong. Isa sa followers natin. Ito yung aming food. Actually, kagabi pa po ito. Ito ay dilis na may kamatis, tirang itlog sa umaga. Siyempre, hindi mawawala yung suka. And then, chicken corn soup. Nilagyan ko lang ng talong. Tapos, meron tayong sopas. Kanin. Tapos, meron tayong saging.
So, yan ang ating food for today. Sarap mga kalibot, oh. Imagine nyo yan, oh. Ganyan yung aming view. Kamusta ang feeling? Masaya. Mga kalibot. Tatawagin natin sila Tito Ed, tapos iko. Kain na daw, Tiko. Kain na daw. Tito Ed. Kain na daw po. Okay. Punta na lang po kayo ah. Gusto ka talaga dito. Si Mami guys, meron nga sa mga inventong ito, pero laging panalo. Nak. Ito, palakad-lakad pa yung isa, oh. Maraming nagsasabi na hindi naman talaga namin lilibot ang Pilipinas dahil napakatagal namin sa Luzon, most especially sa Bicol. At sa araw na ito, mas lalong naging malalim ang impact sa akin na mga katagang we all have different timeline. Madalas napapatingin tayo sa mga kasabayan natin noon. Lagi nating ikinukumpara ang sarili natin sa kanila. Iniisip natin na masyado na tayong napag-iwanan. But today is really special dahil dito ko napatunayan na magkakaiba tayo ng bilis o bagal. At hindi porket mabagal ka, ay nabigo ka na.